Yari ka pa, ha? Ikaw lang naman ang nakausap ng pinsan ko kanina doon sa talipapa, hindi ba? Tapos dinala pa niya rito ang nahulog mong gulay. Kinulam nila ang pamangkin ko. Kahapon din napakasigla pa nito pero matapos makipag-usap sa apo na matanda, naging ganun na pamangkin ko. Wala kayong kasigsamang lahat. Wala kayong utang na loob sa lola ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi titigil sa pagsalakay ang mga aswang sa baryong ito. Palagi kong naaalala ang sinasabi sa akin noon ni Lola na walang pinipili ang pagtulong at kapag tumulong ka sa iba, hindi mo lang sila tinutulungan, kundi pati na rin ang iyong sarili. Kahit pa hindi sila mabuti sa'yo, ang pagtulong sa kanila ay nagpapakita ng ating kabutihan. Ako nga po pala si Jessica at ito po ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Anak! Bilisan mo na at baka kainin pa tayo ng aswang na gumagala! Opo, Nay, kayo! Pumasok na kayo sa bahay ninyo at parating na sila! Lola, mukhang may bumibisita dito sa baryo Oo nga, Apo. Nararamdaman ng libreta ko na may naligaw nga na bisita rito. Anong gagawin natin, Lola? Hindi pa nga natin nakikita ang titirhan natin. Mukhang mahina lang naman ang aswang na yun, Apo. Kaya huwag kang mag-alala. Tara na. Ito na yata ang kubo na uupahan natin, Apo. Oo nga po, Lola. Teka at bubuksan ko. Mukhang narito na nga ang bisita ng baryo. Teka, Lola. Baka mamaya makita tayo ng mga tao kapag nilabanan mo ang aswang. Pumasok ka na, Apo. At ako nang bahala dito. Mahina naman ang bisita. Sige po, Lola. Mag-iingat po kayo na hindi kayo makita ng mga tao. Baka tayo pang pagbintangan na aswang ng mga tao rito. Sige, Apo. Sige na, pumasok ka na. Maya-maya'y naaryan na rin ako. Pumasok ako ng bahay at hinayaan ko na lang si Lola. Malaki ang tiwala ko dahil malawak na ang karanasan ni Lola pagdating sa mga aswang. Maya-maya ay isang nakakakilabot na sigaw ang narinig ko at ilang sandali lang ay nariyan na si Lola. Lola, napatay niyo po ba ang aswang? Huwag mo nang isipin pa ang aswang na yan at madilim na. Hindi ka ba nagugutom, Apo? Mukhang narinig ka po ng tiyan ko, Lola. Ilabas mo na ang plato natin sa kahon at para makakain na tayo. Lola, sa tingin mo, magiging maayos kaya ang buhay natin dito? Oo naman, Apo. Tsaka, parang mas tahimik dito kaysa sa dati nating baryo. Tahimik po, Lola. Kararating nga lang natin may gumala ng aswang. Sigurado akong naligaw lang yun, Apo. Kita mo, at pagkita pa lang sa akin natakot na. Bilib na po talaga ako sa'yo, Lola. Kaya naku, ipinagmamalaki talaga kita. Mukhang may mga tao sa labas, Lola. Baka nagtataka sila sa biglang pagkawala ng aswang. Ako na po magbubukas, Lola. Mukhang kakampi na nila ang aswang, Inay! Teka, anong sinasabi mong kakampi namin ng aswang? Kasi, pagdating ninyo, biglang nawala ang aswang. Alam mo, hindi mo pa nga kami kilala Kung makabintang ka, kala mo naman kung sino ka. Bakit mo inaaway ang anak ko? Kung hindi nga kayo aswang, bakit sakto naman sa pagsalakay nila ang pagdating ninyo? Ano bang nangyayari rito? Bakit ang lalakas ng boses ninyo?
Kasi naman, Lola, pinagbibiglangan tayong kakampi raw ng mga aswang. Abay, kung kakampi nga kami ng aswang, di sana kinagat na namin kayo. Mabuti na rin na nag-iingat kami. Lalo na, biglaan din ang pagsalakay ng aswang. Baka naman, haka-haka nyo lang ang aswang. Hindi po, Lola. Talagang ilang gabi nang gumagala ang aswang na yan dito sa baryo eh. Ilang araw na pala. Kararating lang namin dito, paano kami naging kakampi ng aswang? Paano kung mga aswang rin kayo? At kasama nyo ang mga aswang na gumagala rito? Bintangero din tong mukhang palaka na to eh. Mabuti pa ay magsiuwi na kayo at baka mamaya ay totoo ngang may gumagalang aswang. O ano? Saan ba kayo nanggaling na baryo, Lola? Sa baryo San Juan, iho. Ano? San Juan? Hindi pala kayo aswang kundi mga mangkukulam. Mangkukulam po? Oo, nabalita na yung baryo na yan dahil pugad ng mga mangkukulam. Pasensya na po kayo, manang Una, hindi po kami aswang. At pangalawa, hindi po kami mangkukulam. Basta, hindi kayo dapat narito sa baryo namin kasi mga mangkukulam kayo. Pasintabi na po, Pero pwede na po kayo umalis sa bakuran namin. Hayaan mo na sila, Apo. Mangkukulam! Nako, kung marunong lang talaga akong mangkulam, kukulamin ko ang hambog na yon. Bakit? Patutotohanan mo ba ang bintang nila sa atin na mangkukulam tayo? Sige na, ituloy na natin ang hapunan. Hindi po ba, Lola? Sabi mo na may kilala ka dito sa baryo. Oo, Apo. Pero hindi ko alam kung saan siya nakatira rito. Tsaka, maigi na rin hindi malaman ng tao na may kilala tayo rito. Ay, sa bagay. Baka madamay pa po ang kaibigan ninyo. Mukha kasing pangit ang tingin nila sa mga taga San Juan. Hindi natin sila masisisi, Apo. Dahil pugad naman talaga ng mga mangkukulam ang baryo natin. Mabuti na lang rin na umalis na tayo doon, Lola. Malamang nadamay pa tayo sa pagtugis sila sa mga itim na mangkukulam. Huwag na nating pag-usapan yon, Apo. At baka mamaya may makarinig sa totoong kwento ng baryo San Juan. Sige po, Lola. Ako na po magliligpit rito. Tsaka bukas na lang po tayo mag-ayos ng mga gamit natin. Huwag mong kakalimutan ng pagsaboy ng asin sa paligid, ha? Bukas na lang din ako magpapausok ng insenso. Sige po, Lola. Magpahinga na po kayo. Kailangan mo po ba ng tulong sa pag-aayos ng bago ninyong higaan? Hindi na. Kayang-kaya ko na to. Iniligpit ko na ang mga pinggan at hinugasan, pero laman pa rin ang isip ko ang nangyari kanina. Sigurado kasing hindi lang ito ang unang pagkakataon na kukutyain at paghihinalaan kami ng mga kapitbahay tungkol sa kung sino kami. Nang matapos ng hugasin ay agad akong nagtungo sa silid ko at nilagyan ko lang muna ito ng karton pansamantala. Paikot-ikot ako sa katre at ilang minuto pa'y dinalaw na ako ng antok. Lumabas kayo dyan, mga mangkukulam! Sino ba yung sumisigaw na yun ang aga-aga? Ano bang nangyayari, Apo? Hindi ko rin po alam, Lola Tsaka mukhang boses po nung manang kagabi. Lumabas kayo dyan! Harapin niyo kami! Bakit po ba kayo sumisigaw? Kayong maglola! Kabago-bago niyo lang dito Nakapambiktima na agad kayo! Hayaan mong akong makipag-usap sa kanila, Apo. Pero Lola, sumusobra na po kasi sila Basta, ako na ang bahala sa kanila. Sige po. Mga kapitbahay, ano ba ang sadya ninyo sa aming munting kubo? Nagmamaang-maangan pa kayo Kinulam niyo ang kaibigan ko. Kinulam? Bakit mo naman nasabing kinulam namin ang kaibigan mo? Ano bang nangyari? Ayan! Tingnan mo ang kaibigan ko! Namimilipit sa sakit ng tiyan! Kayo lang naman ang kausap namin kagabi nang dumating kayo rito! Baka naman may nakain lang na kung anong kaibigan mo! Malakas ang kutob ko! Kaming lahat! Nakinulam ninyo ang kaibigan ko!
Kaya mabuti pa, umalis na kayo dito sa baryo. Pasintabi po ano? Marunong po akong gumalang sa matatanda. Pero hindi ko po palalampasin na pagbintangan nyo kami sa hindi namin ginawa. Teka, ano ba nangyayari dito? Ito po kasing si Kumaring Celeste. Kagabi pa nagsusuka at sumasakit ang tiyan. Ay, ano naman kinalaman nila sa nangyari, ha? Kami po kasi ng lola ko po ang pinagbibintangan nila na kumulam. Totoo naman, Tatang Jose. Sila lang naman ang kausap namin kagabi. Tapos, ang isa pa, galing sila sa Barrio San Juan, kung saan pugad ng mga mangkukulam. Teka, mukha namang hindi sila mangkukulam, Naku, Tatang Jose, hindi naman basihan ang itsura para sabing mangkukulam, Basta silang kumulam kay Kumaring Celeste. Hosya, ganito na lang. Dalhin mo ang kumari mo sa bahay ko. At saka titignan ko kung totoo ngang mangkukulam siya. Ay, nako. Pasensya na kayo sa hinasal nila, ha? Hayaan ninyo. At ako na ang bahala sa kanila. Maligayang pagdating sa ating baryo. Salamat. Magkakilala po ba kayo na matanda na yun? Hindi apo, pero sigurado akong magaling na albularyo yon. Paano mo po nalaman na albularyo matanda na yun? Basta, pumasok na tayo at gusto ko ng mainit na kapeng barako. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa nangyari kanina. Mabuti na lang at may nag-iisang tao pa na hindi naniniwalang masama kami ni Lola. Bigla rin ako nagtaka dahil parang close agad si Lola Salve sa matandang si Lolo Jose. Magpapaalam po sana ako, Lola. Pupunta po ako ng talipapa mamaya. Sige, apo, para may mailuto naman tayo. Hintayin mo na lang po ako para maayos na natin ang dala nating gamit. Kaunti lang naman ang dala natin. Mabuti na lang at may mga gamit na dito kaya kahit hindi natin nadala mga gamit natin, ayos lang. Oo nga po pero sigurado naman akong hindi mawawala mga gamit natin sa bahay. Mukhang may bisita sa tapat ng bahay. Hoy! Pinsan! Mabuti naman naisip mong magbakasyon dito sa amin, Oo nga, iho. Mabuti pumayag ang nanay mo. Ayaw pa nga po sana kaso ginamitan ako ng matinding lambing Ang kapatid ko talagang yon. Hindi pa rin nagbabago. Apo, baka dumikit na ang tenga mo dyan sa bintana. Huwag ka po maingay, Lola. Baka marinig ka nila. Bumaba ka na kasi dyan at baka maitulak mo pa ang bintana. Ay! Diyos ko po, Apo! Teka, mukhang may nakikinig sa usapan namin, Mabuti na lang talaga't nahulog ka. Aray ko! Nabali ata ang balakang ko. Ayos ka lang ba, miss? Yaman mo na siya, pinsan. Pag mo na siyang hawakan, baka ikaw naman ang susunod nila mabiktima Teka, mabiktima? Anong ibig mong sabihin? Kasi, ang maglolang yan, galing sa baryo ng mga mangkukulam Kaya wag mo sila basta kakausapin. Delikado yung mga yan. Oo nga, iho. Alam mo ba na mukhang kakampi rin sila ng mga aswang na gumagala rito sa baryo? Loko pala mga to Talagang kung ano-ano pang sinabi sa bisita nila. Ay, ano po, tita? Mga mangkukulam tsaka aswang? Teka, uso pa rin po ba ang mga yan ngayon? Oo, uso sa mga probinsya ang mga yan, iho. Huwag mong basta pagtatawanan lang yun. Oo nga, pinsan. Hindi ba nakukwento ng nanay mo sa'yo ang nakaraan niya sa mga aswang? Si nanay? May karanasan pala siya sa aswang? Huwag na nating pag-usapan yan at sigurado akong nasa paligid lang sila at palapit lang dito sa atin. O tara na, pinsan. Baka mabiktima ka pa nila Sige na, iho. Sumunod ka na sa kanila at baka pag-initan na naman nila kami. Oo nga, umalis ka na rito at baka kung ano-ano na naman ang sabihin ng mukhang palakang pinsan mo. Palaka?
Ang gwapo nga ni Pinsan Lito eh. Ano? Ang hambog na yun na mukhang palaka ay gwapo? Pasensya na kayo sa kanila pero hindi naman ako naniniwala sa binibintang nila sa inyo eh. Hoy, pinsan! Ano ba? Baka kung mapano ka pa kapag nakiusap ka sa kanila eh. Umiwas ka nga. Ang OA lang ha. Che, ang pangit mo. Sige na, iho. Umuwi ka na. Pasensya na po talaga sa inasal nila. Ako na pong humihingi na sorry para sa kanila. Ayos lang, iho. Alam ko naman na hindi ka nila kagaya na mapanghusga. Iho! Pumanhi ka na. Hayaan mo na mga magkukulam na yan. Ako po, tita. Sandali lang po. Taga saan ka ba? At parang napakagaling mo magtagalog. Ako nga po pala si Vincent, Lola. Taga Maynila po ako. At kapatid ng nanay ko si Tita Divina. Abay, Manila boy ka pala, ano? Kaya pala hindi ka naniniwala sa mga bintang nila sa aming maglola. Hindi po talaga, Lola. At saka, ang bait niyo po kaya. Pero pwede po bang malaman kung anong pangalan ng apo po ninyo? Jessica, yon ang pangalan ng apo ko. At ako naman si Lola Salve. Naku, mukhang magkakasundo kayo ng apo ko. Ganun po ba? Kasi po, parang ganda po ng mukha niya. At ang pangalan niya, magkasing ganda po. Sige po, mauna na po ako Lola Salve. Ay, aswang! Si Lola naman, pati ba naman ikaw? Mukha ba hong aswang? Kasi naman, bigla-bigla ka nalang sumusulpot dyan. Kayo nagpabola kayo sa taga Maynila na yon? Mukhang mabait naman si Vincent. Sa katunayan nga sinabihan ka niya na maganda ka. Ay, narinig ko po yun, Lola. At talagang paniwalang-paniwala naman kayo sa binatang yun. Mukhang iisa lang ang hilat siya ng bituka na magpinsang yun. Alam mo, kaya hindi ka nagkakaroon ng kasintahan dahil napakasungit mo. Naiiling na lang ako sa mga sinasabi ni Lola. Totoo naman po kasi na kaya hindi ako nagkakaroon ng nobyo. Dahil sa mahilig talaga ako magsungit. Pero sa punto na iyon ay hindi ko kayang maging mabait dahil sa mag-inang Lito at Divina. Lola, aalis na po ako. Maipabibili po ba kayo na kailangan nyo? Basta yung mga kakailanganin muna natin dito sa bahay. Sige po, Lola. Ako na pong bahala. Huwag nga po pala muna kayo lalabas hanggat wala ako. Alam mo na mainit ang mata sa atin ng mga kapitbahay. Lumakad ka na at baka wala ka nang maabutan sa talipapa. Bakit sila ganun makatingin sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Ikaw di ba yung apo ni Salve? Opo, Lolo. Kilala mo po bang lola ko? Kanina ko lang nakita ang lola mo nang sugurin kayo ng mga tao Oo nga po Unang araw pa lang namin dito sa baryo pero parang hindi kami welcome. Siya, hayaan mo na Darating din ang araw na makikita nila kung sino talaga kayo ng lola mo. Ano po bang nangyari sa babaeng sumakit ang tiyan? Ay, nako. Ayun, nakakain pala ng lumang tinapay. Kaya yun, nagtae, tsaka nagsuka. Tapos, kung pagbintangan nila kami, parang ang sama-sama namin ng lola ko. Ay, wag mo na lang sila pansinin, Iha. Sigurado kung hindi kayo masasamang tao. Ay, mabuti na lang po. At may isang katulad ninyo na hindi kasing kitid ng mga utak nila. Dahil alam ko na mabuti kayo. Siya, sige na. Mauna na ako, Iha, ha? At magpapakain pa ako ng mga lagang hayop. Sige po, Lolo. Mag-iingat po kayo. Ako nga po pala si Jessica. Nakalimutan ko po magpakilala. Bahil napakagandang pangalan pala niya. Ako naman, tawagin mo na lang akong Lolo Jose. Mukhang hindi naman kami nagkakalayo ng edad ng lola mo
Hinintay kong makaalis si Lolo Jose at namili na agad ako ng mga kakailanganin namin sa bahay ni Lola. Pabalik pa lang sana ako sa bahay nang makaramdam ako na parang may kakaiba sa paligid at ramdam kong may pares na nakatingin sa akin. Napahinto ako nang makita ko ang 2 binatang kapitbahay namin. Hoy, anong binili mo? Pagkain ng mga mangkukulam yan, oh! Hanggang dito ba naman para ka pa rin palaka na kokak ng kokak? Oh, Pep. Baka magkapikunan kayong dalawa, ah. Pagsabihan mo kasi ang pinsan mo na matutong gumalang ng mga babae. Tara na nga, pinsan. Baka mamaya, mga tipa tayo dahil sa mangkukulam na yan, eh. Ako nga pala si Vincent. At pwede tayong maging magkaibigan. Uy, makikipagkaibigan ka sa mangkukulam na yan? Pinsan, tumigil ka nga dyan. Tignan mo, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Kasi naman ang daming pwede mo maging kaibigan. Yung makukulam pa na yan. Teka, at sino bang may sabi na gusto ko rin makipagkaibigan sa pinsan mo? Alam mo, sana kapag bumalik ang aswang, ikaw ang unang malapa. Diyan na nga kayo. Basta Jessica, gusto kita maging kaibigan ha. Tandaan mo yan. Nakakairita na talagang lalaking yun. Kung hindi lang sana masama na kulamin ng lalaking yun, ginawa ko na. Buwisit talaga siya. Lola, narito na po ako. Nasaan po kayo? Saan po kayo galing, Lola? Hindi ba't bilin ko sa inyo na huwag kang lalabas? Naglakad-lakad lang ako, Apo. Alam mo ba, na napakaganda pala talaga ng baryo na to. Maganda naman po talaga. Ang mga tao lang po talagang hindi maganda. Lalong-lalo na yung mayabang na yun. May nakaaway ka na naman ba, Apo? Wala po, Lola. Bakit ganyan kahaba ang huso mo? Kasi, sa dinami-dami ng makakasalubong ko sa talipapa, yung mayabang na mukhang palakapa na yun. Abay, siguro'y pinagtatagpo kayo ng tadhanang dalawa. Yak! Lola naman, nang inis pa. Hindi na. Pero alam mo ba, Apo, kung papipiliin ako, mas bagay sa'yo ang binatang taga Maynila. Si Lola talaga, kung ano-anong sinasabi. Ramdam kong pag-init ng mga pisniko sa biro na yun ni Lola tungkol sa binatang taga Maynila. Pero hindi ako nadadala sa pagpapakyut ni Vincent dahil sa mayabang pinsan nito na si Lito. Hinihiling ko nga sana na mangkukulam na lang sana ako para magantihan ko ang lalaking yon. Mukhang nawawala ang binili kong pechay. Ano ka mo, Apo? Wala po dito ang binili kong pechay kanina. Baka po naiwan ko o nahulog sa pagmamadali ko. Tingnan mo ang plastic at bakalarian lang yon. May bisita ka bang inaasahan, Apo? Wala naman po, Lola. Hanapin mo lang dyan at ako na magbubukas ng pinto. Magandang tanghali po, Lola. Pasensya na po kung nakaistorbo ako sa inyo, ha. Bilisan mo na, pinsan. At may pupuntahan pa tayo, eh. Sko, mayabang na yun, nariyan na naman sa labas ng bahay. At ano na naman ang ginagawa niyo rito, ha? Hindi pa ba tapos na pahiyain mo ako sa talipapa, ha? Kung hindi lang nahulog ang pechay mo dahil sa katangahan mo, hindi sana kami kakatok rito. Ay, tama na yan, Apo. Magpasalamat ka na lang sa kanila dahil nakita nila ang pechay na hinahanap mo. Rosa, hihintay na lang kita sa bahay, ha? At bilisan mo na dyan, ha? Alam mo naman na makukulam ang mga yan, eh. At talagang kokak ka pa rin ng kokak, ano? Ay, nako. Hayaan mo na ang pinsan ko. Alaskador talaga yun, eh. Ay, eto nga pala yung pechay mo na nahulog kanina sa talipapa. Salamat. Sige na, umalis ka na. Alam mo, sa tuwing nagsusungit ka, parang lalo kang gumaganda, eh. Che!
Umalis ka na at baka hinahanap ka na ng kakokak na yon. Alam mo, ikaw, napakasungit mo. Bait-bait nga ni Vincent at ibinalik pa itong pechay mo. Si Lola talaga, pakitang tao lang naman po yun. Ang apo ko talaga. Hayaan mo makilala ng lubos ang mga binatang yon. Kaya wag mo silang sungitan. Pero naiinis po talaga ako sa lalaking yun, Lola. Bakit ka maiinis? Hindi naman totoong sinasabi nila sa atin. Tsaka, pinaliwanag na rin sa kanila ni Tandang Jose na hindi kulam ang nangyari sa ginang kanina. Oo nga po. Nakasalubong ko po si Lolo Jose kanina sa talipapa. Mabuti nga at magaling manggamot si Tandang Jose. Kaya nawala na agad ang sakit ng tiyan nito. Napakamapanghusga ng mga kapitbahay natin, Lola. Malaki ang pasasalamat namin kay Lolo Jose dahil kahit paano, pinatunayan niya sa mga kapitbahay namin na hindi kinulam ang kumare ni Aling Divina. Magdadapit hapon na nang marinig ko ang boses ng mag-ina sa tapat ng bahay. Iho, saan ka ba nanggaling, ha? Oo nga, pinsan, no. Magkasama lang tayo kanina pero bakit bigla ka nawala? Gusto ko na po muna magpahinga. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko ngayon eh. Mabuti pa nga tingnan mo, maputla ka. Mukhang may naaamoy akong kakaiba. Lola, tingnan mo po ang langis kong lana. Kumukulo. Ibig sabihin may bisita na naman ang baryo? Hindi ko pa masabi, Apo. Pero malapit na malapit lang ang presensya ng nilalang na yon. Iho! Ano nangyari sa'yo, ha? Tulong! Tulungan niyo kami! Mukhang kailangan ng tulong ng mga kapitbahay natin, Apo. Pero Lola, kapag tinulungan natin sila, baka tayo na naman ang pagbintangan ng mga yon. Mabuti pa, Lola, silipin ko na lang sila sa bintana. San ka ba kasi nanggaling, bata ka? Kanina lang napakasigla mo. Teka, parang alam ko na. Anong nangyayari sa tapat, Apo? Mukhang tama nga ang kutob ko. Papunta na naman dito ang lalaking kokak na yon. Lumabas kayo mga maglola dyan! Mga magkukulang kayo! Ano bang problema? Parang sisirain mo na ang pinto ng kubo ko. Anong ginawa niyo sa pinsan ko? Ha? Mga magkukulam! Bakit ba tuwing may mangyayari na lang rito sa inyo kami ng lola ko ang pinagbibintangan nyo? Kunyari ka pa, ha? Ikaw lang naman ang nakausap ng pinsan ko kanina doon sa talipapa, hindi ba? Tapos dinala pa niya rito ang nahulog mong gulay. Apo, maghunos dili ka. Ano bang nangyari sa pinsan mo, ha? Tignan mo, nawalan ng malay ang pinsan ko. At wala siya sa sarili nung umuwi galing kung saan. Anak, gising na ang pinsan mo. Basta, kayo pa rin ang sisisihin ko kapag may kung anong nangyari sa pinsan ko. Mga magkukulang kayo! Wala naman kayong ibang sinisisi kundi kami ng lola ko Tayo na, Apo. Baka ano pang gawin sa atin ng mga tao. Dahil sa kokak na yan, pati ang buong baryo galit na rin sa atin. Kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa binata. Lola naman, baka kung ano na naman ang isipin sa atin ng mga tao. Parang may kakaiba akong nararamdaman sa binatang yon, Apo. At ano naman po yun, Lola? Huwag niyong sabihin na totoong kinukulam ang Vincent na yon. Ako na ang bahala, Apo. Pumasok si Lola Salve sa kanyang silid at ako naman ay nakiramdam sa paligid. Alam ko kasi na umpisa pa lang yon ang galit at pagdududa ng mga taga-baryo sa amin ni Lola. Ano kaya yun? Bakit pa po kayo lumabas, Lola? Baka kung ano pa yung mga kumakalabog sa bubungan natin Mukhang pinapaulan na ng bato ang bubong natin, Apo. Nakita ko nga po sa siwang ng bintana ko. Mga hindi ko kilalang mga kalalakihan na bumabato sa atin.
Hindi na natin kakayanin pang ipaliwanag sa kanila na hindi tayo masasamang tao at lalong hindi tayo mangkukulam. Ay, kung hindi kasi dahil sa mag-inang kokak na yan, ay di sana hindi tayo ganito itrato ng mga tao. Nag-aalala lang ako sa binatang Dayo kung ano pa talaga ang nangyayari sa kanya. At talagang inaalala niyo pa rin po ang Dayo na yun? Halos nga kuyugin na tayo ng mga tao kanina. Iba ang sinasabi ng aking itim na libro sa kung anong nangyari sa Dayo na yon. Ang itim na libro po ng mga albularyo? Ano pong nalaman ninyo, Lola? Hindi ko pa maaaring sabihin sa'yo, Apo, dahil inaalam ko pa ng lubos kung yun ba talaga ang nangyari sa kanya. Kung ano man po yun, Lola, sana hindi rin tayo mapahamak sa mga tao. Magpahinga ka na at bukas hihingi ako ng tulong sa kapitan para masabihan ang mga tao. Habang nakahiga ako ay hindi ako mapalagay sa kung anong nalaman ni Lola mula sa libro ng aming angkan. Nag-aalala rin ako para sa kaligtasan namin ni Lola dahil walang tigil ang pagpapaulan ng bato sa bubungan namin. Ano pong gagawin natin, Lola? Simula kagabi, hindi na sila tumitigil sa kababato sa bahay natin. Nakakabahala na nga, Apo. Baka mamaya matamaan na tayo. Oy, oy, oy! Mga kabaryo, maghunos dili naman kayo. Mali ang ginagawa ninyo sa bago nating kabaryo. Boses si Lola Jose yun na, Lola. Tatang Jose naman, salot at mangkukulam ang maglolang yan. Kaya kailangan natin sila mapaalis dito sa baryo. Bakit ba sinasabi ninyo na mangkukulam sila, ha? May nakita nyo ba na ginagawa nila ng masama ang mga taga-baryo? Kinulam nila ang pamangkin ko. Kahapon din napakasigla pa nito pero matapos makipag-usap sa apo na matanda, naging ganun na ang pamangkin ko. Ay, nako. Hanggat wala tayong pruweba na mangkukulam nga sila, abay, hindi tama ang ginagawa ninyong ganyan. Mabuti na lang nariyan si Lolo Jose kahit papaano may nagtatanggol sa atin. Mabuti pa, lumabas ako para maipaliwanag sa kanila na wala tayong kasalanan. Lola naman, paano kung tamaan kayo ng bato sa labas? Nakikita at naririnig mo naman na talagang tayo ang sinisisi nila, di ba? Susubukan ko, Apo. Huwag ka mag-alala at may awa pa naman siguro sila sa matandang katulad ko. Lola naman! At narito na pala ang matandang mangkukulam. Ano ba ang ginagawa ninyo? Mula kagabi ibinabato na ninyo ang bahay namin. Ang galing mo talagang magpaawa, matandang mangkukulam. Hoy, Divina, galangin mo naman si Salve. Hindi po kami papayag na may sumunod pa sa pamangkin ko. Hindi namin alam ng apo ko ang tungkol sa ibinibintang ninyo. Kaya sana naman, patahimikin nyo na ang bubong namin. Lola, pumasok na po kayo rito sa loob. Baka kung mapano po kayo. Tama nga po mo, Salve. Ako na ang bahala sa mga kabaryo natin. Naniniwala naman sila sa akin eh. Lola! Lola Jose, may dugo po ang ulo ni Lola. Oy, oy, oy! Ay baka naman binato ninyo ang kawawang matanda, ha? May ganyan na ba kayo kasama? Ipasok mo na ako sa loob, Apo. Ang tigas kasi ng ulo nyo eh. Sinabi ko na sa inyo, huwag na kayong lalabas. Ganito, kumuha ka ng malinis na tela, Iha, at punasan mo ang dugo. Nasaan ang mga hala? Ang ano po, Lolo Jose? Wala, Iha. Sige na. At namagamot na natin ang lola mo. Baka may infeksyon ang sugat niya eh. Nararamdaman ko na parang may itinatago sa akin si Lola at si Lolo Jose. Sa mga kilos kasi ng mga ito, ay parang matagal na silang magkakilala. Titig na titig ako kay Lolo Jose habang nilalagyan nito si Lola ng benda sa ulo. Ay, hindi ko na talaga maintindihan pa ang mga taga-baryo kung bakit humantong sila sa ganito.
Grabe na sila. Naiintindihan ko ang mga tao, Apo. Natatakot lang sila sa mga nangyayari. Tapos, bago lang rin tayo rito sa baryo. Pero mali na saktan nila kayo, kahit pa natatakot sila. Kasi wala naman tayong ginagawang masama. Sa tingin mo ba, Salve, nakulam ang pamangkin ni Divina? Sa tingin mo? Bakit naman ako ang tinatanong mo? Sige na. Lalabas na ako, ha? At papakiusapan ko ulit ang mga tao na tigilan na kayo. Maraming salamat ulit sa tulong mo, Jose. Lola, hindi ko kaya ni Lolo Jose ang kumukulang sa dayo. At bakit mo naman naisip yan, Apo? Kasi nakita ko yung gulat sa mukha niya nung sinagot niyo kung anong tingin niya. Tapos dinaan na lang niya sa tawa. Mukhang nagiging mapanghusga ka na rin katulad nila, ha, Apo? Hindi naman po. Talagang naalerto lang ako sa kilos si Lolo Jose kanina. Mabuti pa'y tulungan mo na lang ako magdikdik ng halamang gamot na pwedeng ilagay dito sa ulo ko. Kung lumipat na lang po kaya tayo ulit, Lola. Mas lalo lang natin silang bibigyan ng dahilan para pag-isipan tayo ng masama. Paano kung hindi nilang batong tumama sa mga ulo natin? Mukhang tahimik na sa labas. Ay umalis na siguro sila. Kagagawan talaga to nung mag-inang kokak na yun eh. At kumuha pa talaga ng mga kakampi, ha? Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat ng ito. Pasasaan ba't malalaman rin nila na hindi tayo masamang tao? Sana nga po. Natatakot kasi ako sa pwede pa nilang gawin sa atin eh. Sumunod na gabi ay nabalot ng matinding takot ang buong baryo dahil sa pagbisita ng mga malalaking ibon na dumadapo sa mga malalaking puno malapit sa bahay ng mag-inang Lito at Divina. Kasabay rin ito mga nakakakilabot na sigaw mula sa binatang si Vincent. Mukhang inaaswang ang dayo, Lola. At mukhang hindi lang basta mga aswang ang mga yan, Apo. Ano pong ibig ninyong sabihin? May gusto silang kunin at balikan. Sana mag-inang kokak na lang ang kunin nila para matahimik ng buhay natin. Puro ka talaga kalokohan. Maging alerto ka dahil mukhang tagapaghatid ng lahi nila ang mga ibon na yan. Kasi naman po, dahil sa kaepalan ng mga yan nasaktan pa kayo ng taong baryo. Maayos lang mga sugat sa ulo ko kaya hayaan na natin sila. Basta mag-iingat na lang tayo ulit. Lola, kung magpausok po kaya tayo ng dahon ng kamangyan para umalis na ang mga ibon na yan. Hindi natin pwedeng gawin yon dahil malalaman nila na may mga albularya sa paligid. Oo nga po pala, Lola. Umalis na kayo rito! Kung ayaw ninyong mahampas ng buntot pagi ko! Mukhang may panlaban sa aswang ang kokak na yun, ha? Makakatulong rin sa kanya yan, pero gaya ng sabi ko, mensahero ng lahi nila ang mga ibon na yon. Sana talaga lapain ka ng mga ibong aswang na yan. Anong ibinubulong-bulong mo dyan? Wala po, Lola. Mauuna na akong pumasok sa kwarto ko. Dinadalaw na rin ako na antok. Matulog ka na rin, ha? Sige po, papasok na rin po ako. Kahihiga ko lang nang marinig ko na sumisigaw at nagwawala na naman ang binatang dayo. Naririnig ko rin ang pag-aalala ng mag-ina sa binata. Nais ko man silang tulungan pero baka maging masama na naman kami sa mata nila at ng buong baryo. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata nang makaramdam ako ng antok. Kung dalhin na kaya natin sa ospital sa bayan si Vincent, ha? Ano naman po sasabihin natin sa mga doktor kung bakit nagkakaganyan si Pinsan? Ano po kayang nangyayari sa dayo? Bakit naman po biglaan na naging ganyan siya? Nais ko man siyang tulungan, pero alam mo naman ang mga taga-baryo, mapanghusga. Aray!
Nay! Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Kaunting tiis na lang, iho. Dadalhin ka namin sa ospital. Aray! Kunin mo na lang ako, Diyos ko. Nay, tingnan mo sa likod ni Vincent. Diyos ko! Bakit ganyan ang likod ni Vincent? Saan ka ba kasi nanggaling, ha? Sabi po ni Samuel, nakita raw niya si Pinsan na nasa tabing sapa. Tabing sapa? Eh, paano kung nanuno ka ron, ha? Bakit ang pinatang to? Nagulat ako nang biglang magbago ang boses ng dayo at napatingin ako kay Lola. Narinig pa namin nang nagbagsakan ng mga gamit sa tapat at dumarami rin ang mga taong nasa harap ng kanilang bahay. Lola, hindi kayo napaglaruan ng masamang engkantong dayo na yun? Pwedeng tama ka at pwedeng mali ka. Paano po kung si Lolo Jose talagang totoong mangkukulam? Nariyan ka na naman sa haka-haka mong yan. Eh kasi naman Lola, hindi ba napagaling niya ang ginang na masakit ang tiyan? Ano naman ang kinalaman ng pagtulong niya sa ginang? Paano kung kinukulam niya mga tao, tapos ginamot rin niya ito para sa pera? Nay! Okay ka lang ba? Oo anak, ayos lang ako. Ano bang nangyayari dyan sa pinsan mo? Pati ako'y muntik na niyang mapatay. Mukhang nananakit na rin ang binata, Lola. Mukhang hindi engkanto, maligno, o ano pa man ang gumawa niyan sa binata. Eh kung tulungan na po kaya natin sila, Lola. Alam kong kayang-kaya niyo pong malaman kung anong klaseng masamang espiritu ang naglalaro sa kanya. Kung gagawin ko ang hinihiling mo, Apo, eh malamang mas lalo pang tumindi ang ibibintang nila sa atin at ayoko yung mangyari. Pero naaawa na po ako sa binatang dayo na yun, Lola. Sabi niyo nga po turuan ko ang puso ko na kilalanin sila at alam ko pong mabait si Vincent. Alam ko, Apo. Pero sigurado akong pagbibintangan na naman nila tayo sa kasalanang hindi natin ginawa. Ang tangi ko na lang na magagawa ay alamin ang tunay na nangyari sa kanya. Pero paano po? Hindi nga siya makausap o mapulsuhan. Dumito ka lang at may kukunin lang ako. Malakas din ang kutob ko na may kinalaman si Lolo Jose sa mga nangyayaring ito. Ano pong gagawin ninyo sa itim na libro ng mga albularyo? Aalamin natin ang posibilidad na nangyari sa binata. Sana po makakuha tayo ng sagot. Teka, mukhang ito na nga ang sagot sa mga tanong natin tungkol sa nangyari sa binata. Ano po yun, Lola? Engkanto o maligno po ba? Namarkahan ng aswang ang binatang dayo. Ibig sabihin, may marka ng mga aswang ang binatang dayo? At anumang oras, pwede na siyang kunin ng mga to? Oo, at mukhang ang mga ibon na dumadapo tuwing gabi ay nagmamatyag sa binata. Hindi po ba natin siya tutulungan, Lola? Hindi ko alam kung kaya ko ba siyang tulungan o hindi. Pero Lola, malaki po ang karanasan ninyo sa mga aswang. Kaya kayo lang ang pwedeng makatulong sa kanya. Pero kung tutulungan ko siya, baka mapahamak tayo, Apo. At hindi ako makakapayag na isugal ang ating buhay. Alam ko naman pong matatalo ninyo ang aswang, Lola. Hindi tayo nakasisiguro, Apo. Nag-aalala rin ako sa mabait na binata na yon kung hindi ko siya tutulungan. Naiintindihan ko po kayo. Alam kong nalilito kayo dahil ayaw niyo ako mapahamak, pero paano na po ang sinumpaan nating tungkulin na tutulong sa kapwa? Hayaan mong pag-isipan ko ang tungkol dyan, Apo. Alam kong nag-aalinlangan si Lola kung tutulong ba siya at naiintindihan ko yon. Hinayaan ko lang si Lola na magdesisyon. Gustuhin ko man makatulong ay hindi pa ako ganun kagaling na albularya. Dumaan pa ang mga araw at naging malala na ang mga pinapakitang pagbabago ng binatang si Vincent. Halos nawalan na ito ng sigla
at kung ano-ano na rin ang tumutubo sa katawan. Nay! Ano kaya nangyari kay Vincent? Kailangan na siguro natin to sabihin kay tita sa Maynila. Hindi ko na nga rin alam, anak. Kung hindi lang din sana dumating ang mga yan dito, ay baka hindi nangyari to sa pinsan mo. Ay, kami na naman ang nakita. Eh, paano ba to? Kailan ba action ni Kapitan na paalisin na ang mga salot na yan dito sa baryo? At talagang humahanap pa ng kakampi ang kokak na to. Kaunting oras na lang at hahatulan na yung mga yan ng baryo. Magandang umaga sa inyo. Ano po ba ang maganda sa umaga, Tang Jose? Kung hindi pa rin gumagaling ang pamangkin ko. Bayo nga po, Tatang Jose. Wala po ba kayo naiisip kung paano pagagalingin ng pinsan ko? Alam niyo naman na simpleng sakit-sakit lang yan. Kaya kaya kong pagalingin. At sa kaso ng pinsan mo parang may kakaibang nangyayari sa kanya eh. Sigurado kung may kinalaman si Lolo Jose sa nangyayari. Ang mas maganda nating gawin ay palayasin ang mga mangkukulam na yan dito. Ay, naku, nariyan na naman kayo sa paratang sa maglola eh. Ba hindi pa pwedeng hayaan na lang natin silang makapanirahan dito ng tahimik? Lola, bakit pa po kayo lumabas? Narinig ko kasi na parang tayo na naman ang sinisisi nila sa nangyari sa Dayo. Eh kung sabihin na po kaya natin sa kanilang nalalaman natin. Delikado ang gagawin natin, Apo. Alam mo naman ang tingin nila sa atin ay masama. Ay! At anong pinagbubulungan niyo dyan, ha? Kami ba ng nanay ko ang isusunod ninyo, ha? Alam mo, kung pwede nga lang na sa'yo na lang nangyari ang nangyayari sa pinsan mo eh. Matutuwa pa ako. Ha! O edi namin nyo rin na kayo nga ang kumulam sa pinsan ko. Gaya ng sinasabi ko sa'yo, hindi kami masamang tao kagaya ng iniisip mo. At sino bang mangkukulam ang umamin sa kasalanan nila, ha? Ay, tama na yan! Dapat tayong magkakapitbahay ang nagdadamayan. Kaya huwag kayong mag-aaway. Ha! Kapag talaga napatunayan namin na kinulam ninyo ang pinsan ko, buhay nyo rin na magiging kapalit. Huwag kang magsalita ng ganyan, binata. At hindi mo alam ang sinasabi mo. Bakit? Kukulamin mo rin ba ang anak ko? Wala akong sinasabing ganyan. Ay, nako, mabuti pa, Iha. Pumasok na kayo ng lola mo. At ako na lang ang bahala makipag-usap sa kanila. Teka, Tatang Jose. Kaano-ano mo po ba sila? At palagi mo na lang silang pinagtatanggol. Oo nga, Tang Jose. Huwag mo sabihing alam mo ang ginagawa nilang kasamaan dito sa baryo. Ay, ano pa pinagsasabi ninyo? Abay, masama bang ipagtanggol ang tao kung alam kong wala namang silang masamang ginagawa? Hayaan mo na lang, Jose. Papasok na kami ng apo ko sa loob. Oo nga po, Lola. Bakit ba palagi tayong pinagtatanggol ni Lolo Jose sa mga kapitbahay? Ayaw mo ba nun, Apo? May isa pa ring tao ang nagtitiwala sa atin. Sa bagay po. At least, may kakampi pa rin tayo. Ako na po, Lola. Ay, Salve. Uwi na ako ah. Pasensya na kayo ng apo mo at palagi na lang kayo pinagbibintangan ng mga tao. Nasasanay na nga kami ng apo ko. Nang makapagpaalam si Lolo Jose kay Lola, ay umisip ako ng paraan para sundan si Lolo. Hindi pa rin ako kumbinsido na walang kinalaman ito sa nangyari sa Dayo. Kahit sinabi na ni Lola na mamarkahan ito ng aswang. Bakit sa paahan ng gubat ang daan ni Lolo Jose? Hindi kaya siya ang aswang na nagmarka sa Dayo? Ano ba yan? Baka mawala na sa paningin ko si Lolo. Teka, nasa na si Lolo? Kanina lang nasa likod niya ako ah. At ba? Lo! Ay, bakit mo ako sinusundan ha? Gusto ko lang po maglakad-lakad. Hindi ko naman po alam na dito rin po pala ang daan nyo. Alam ko nagsisinungaling ka. Ayon sa aking tangang libreta. Ibig niyo pong sabihin albularyo kayo? At hindi lang simpleng manggagamot gaya ng sabi niyo?
May tama nga ang sinabi ni Salvi na matalino at mapagmatsyag kang dalaga. Tama po pala ang kutob ko na magkakilala kayo ng lola ko. Halika sa bahay ko. Baka mamaya may kung anong nilalang ang makasalubog natin. Hindi po sa gubat ang bahay ninyo? Sinadya kong iligaw kita, Iha. Bay alam ko kasing sinusundan mo ako eh. Pasensya na po kung pinagdudahan ko kayo. Gusto ko lang po talagang malaman kung may kinalaman kayo sa nangyari sa dayong binata. Narito na pala tayo sa bahay ko eh. Wow! Ang ganda naman po ng lugar ninyo, Lolo. Ito, pumasok ka sa loob. Baka makita ka ng mga kapitbahay ano pang isipin nila. Ito ang bahay ko. May pagpasensyahan mo na at maliit lang ha. Ang ganda-ganda nga po ng bahay niyo, Lolo, Pero matanong ko lang po kayo. Kayo po ba ang sinasabi ni Lola na kaibigan niya sa San Juan? Oo, ako nga. Umalis lang ako noon nang mamatay ang buong pamilya ko eh. Dahil sa pagkasunog ng mga taga-kabilang baryo. Ibig sabihin, biktima rin po ng maling paratang ang buhay ng pamilya niyo? Oo, kaya umalis na lang ako. Hindi na bumalik pa sa San Juan. Mas okay na rito ako. At walang alam ang mga tao tungkol sa akin. Kagaya rin po ng sinapit namin ni Lola Ron. Tinugis ng mga armadong tao ang San Juan at pinapaamin kung sino ang mga mangkukulam. Oo, kaya huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako, may pagtatanggol ko kayo ni Salve. Malaki ang utang na loob ko sa lola mo. Pasensya na po talaga kung napagdudahan ko kayo kaagad. Wala yun, Iha. Naiintindihan kita. Napag-usapan kasi namin ng lola mo na walang makakaalam na magkakilala kami kahit ikaw. Si Lola talaga walang tiwala sa akin. Bigla akong nahiya kay Lolo Jose ng mga oras na yon dahil sinundan ko ito at pinagdudahan. Pero ngayon, nabigyan na ng kasagutan ang mga hinala ko. Isa rin palang magaling na albularyo si Lolo Jose, kagaya ni Lola. Pero gusto ko lang kayong balaan ha. Dahil narinig ko sa mga kapitbahay na nagsasagawa ng lupo ng mga tao para patalsikin kayo sa baryo. Kung hindi lang din po kasi sa buwisit na kokak na yun, hindi naman po magagalit ang mga tao sa amin ni Lola. Kaya nga pilit ko silang pinapaliwanagan na hindi kayo masama. Dahil nadadala nila ang mga tao dito sa baryo. Pero, Lolo, alam niyo rin po ba ang dahilan bakit naging ganun ang dayong binata? Pinag-uusapan na namin ni Salve yan. Noong unang araw pa lang na maging ganun ang binata. Alam namin pareho na namarkahan ng kaswang ang dayo. Kung totoong namarkahan ng dayo, mas nanganganib ang buhay nito. Paano natin siya matutulungan kung pilit kayong pinagbibintangan ng mga tao na kumukulam sa binata? Paano po natin matutulungan ang dayo kung sakaling dumating na ang araw na kukunin na ang aswang ang dayo? Alam mo, isa lang ang malaki ang karanasan sa ganyan. Ang iyong lola, madami nang napatumba ang lola mo ng mga aswang. Natatakot lang po ako dahil matanda na si Lola para makipagsagupaan pa sa mga aswang. Hindi mo pa nga lubos na kilala ang lola mo pagdating sa pakikipaglaban sa aswang. Sige na, ayaw mang kitang itaboy baka hanapin ka na ng lola mo Sigurado pong may pingot pa sa tenga pag uwi ko. Sasabihin mo na lang dito ka galing sa bahay ko, ano? Sige po, Lolo. Mauna na po ako. Ikaw talaga, Jessica. Nagkamali ka na naman ng kutob. Sige, halugugin niyo ang bahay ng mga mangkukulam na yan. Oo nga. Sigurado ako may mga kagamitan sa pangkukulam yung mga yun Ano bang ginagawa ninyo sa pamamahay ko? Wala kayong karapatan na gawin to sa amin. Bitiwan ninyo ang lola ko! Bakit
Bakit kayo narito sa bahay namin, ha? Para patunayan na mangkukulam talaga kayo. Ano? Tingnan ninyo! May iba't ibang klaseng dahon ang narito sa kwarto na matanda, oh. Saka mga itim na kandila. Wala ka talagang kasing sama. Mas masahol ka pa sa halimaw. Hayaan mo na sila, Apo. Wala na tayong dapat ipaliwanag sa kanila. Pero Lola, bakit mo hindi natin sabihin sa kanila, lalo na sa mayabang na lalaking yan, na hindi nakulam ang pinsan niya? Anong ibig mo sabihin? May iba pa kayong ginawa sa pinsan ko? Apo, hayaan mo na lang sila. Huwag na tayo makialam pa. Hindi, Lola. Gusto kong ipamukha sa mayabang na to na hindi tayo may kasalanan. Talagang may gusto ka pa yatang pagbintangan sa kalokohan ninyo maglola. Hayaan natin siya magsalita, Nay. O sige. Sabihin mo, anong totoong nangyari sa pinsan ko? Hindi kulam ang nangyayari sa pinsan mo, kundi namarkahan ito ng aswang. Aswang? Namarkahan? Anong pinagsasabi mo? Teka, nagpapatawa ba kayo maglola, ha? Totoo ang sinabi ng apo ko. Namarkahan ng aswang ang pinsan mo. At paano namin malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Si Lolo Jose, kilala niya kami. At kagaya rin niya si Lola na isang albularya. Albularya? Tapos si Tangos dinamay niyo pa ang matandang tumulong sa amin gamit ang mga halamang gamot. Siraulo kayo. Kung ayaw mong maniwala, hindi kita pipilitin. Mabuti pa, dalhin sila sa court para paaminin. Teka! Bitiwan niyo kami ng lola ko! Huwag niyo sasaktan ng lola ko! Dalhin na natin sila bago pa kulamin tayong lahat ng mga yan. Wala kang kasing sama! Mamaya ka na nga magdrama kapag ibinilad na kayong maglola sa init ng araw. Takot na takot ako sa nangyari. Pilit naman akong pinapakalma ni Lola pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sobrang nag-aalala rin ako kay Lola dahil kinakaladkad ito ng mga tao. Dinala kami at idinali sa magkabilang poste saan tirik na tirik ang araw. Wala kayong kasing samang lahat! Wala kayong utang na loob sa lola ko! Kung hindi dahil sa kanya, hindi titigil sa pagsalakay ang mga aswang sa baryong ito! Hoy! Tama na yung kakasalita mo ng kung ano-ano. Dami mo pang putak dyan! Tama na, Apo. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa kanila. Sigurado akong kakailanganin natin yan mamayang gabi. Anong ibig mong sabihin, Lola? Ngayon, ang nakatakdang araw para kunin ng aswang ang binatang namarkahan. Kung gayon, Lola, kailangan natin makawala rito para hindi tayo mapahamak. Bantayan ang mga mangkukulam na yan at baka makatakas. Mangkukulam! Mangkukulam! Pagsisisihan mong mayabang ka ang ginawa mo sa amin ng lola ko. Apo, ayos ka lang ba? Lola naman, ako pa rin ang inaalala niyo alam kong mas nahihirapan na kayo. May awa ang Diyos, Apo. Mapatutunayan natin sa kanila na wala tayong kasalanan. At sana, kung sakaling sumugod man ang mga aswang, unang lapain ang mag-inang salbahe na yan. Huwag mong sasabihin yan, Apo. Kailangan pa rin natin silang tulungan kung kinakailangan. Pero hindi sila karapat-dapat na tulungan, Lola. Mga kabaryo! Huwag naman natin gawin ito sa kanila! Nasaan na ba mga puso ninyo? Mukhang totoo nga sinasabi ng babaeng mangkukulam na yan. Nakilala mo sila. Umamin ka nga, Tangos Mangkukulam ka rin po ba? Huwag niyong idamay pa si Jose. Hayaan niyo kami na lang ng apo ko. Pero, malaking kalapastanganan sa ating angkan. Nahayaan kang ganyan din ng mga tao dahil sa kasalanan hindi mo ginawa. Hayaan mong ang tadhana ang magpatotoo na wala kaming kasalanan. Ang mabuti mong gawin, dalhin mo ang dayo rito at nanganganib na ang kanyang buhay. At anong gagawin ninyo sa pamangkin ko, ha?
Kung totoong mahal mo ang pamangkin mo, sundin mo ang hiling ko. Nasa panganib ang buhay niya. Oo, tama si Salve Divina. Namarkahan ng aswang ang pamangkin mo. At ngayong gabi, ang araw na nakatakdang kunin nila ang binata. Paano naman kung ayaw namin? Sundin mo sila kung ayaw mong ipalapa kita sa aswang mamaya. Dahil sa pakiusap ni Lolo Jose, ay napapayag rin itong mag-ina at agad nilang pinuntahan si Vincent. Awang-awa ako sa binata nang makita ko ang itsura nito. Payat na payat at napakaraming sugat sa katawan. Pero nagtaka ako sa isang malaking balat na animoy isang simbolo sa braso nito. Magdidilim na at nakatali pa rin kami ni Lola sa gitna ng court. Malaki na ang ibinagsak ng katawan ng binatang ito. At dahil yan sa maglolang mangkukulam na yan. Huwag kayong maingay, mukhang narito na sa paligid ang mga bisita. Sinong bisita? Ang mga aswang na lalapa sa'yo. Nariyan na sila! Narinig ko na naman sila! Huwag kang matakot, iho. Narito lang kami at handa ka naming tulungan. Nariyan na sila! Sino ba kasing sila, pinsan? Palagi mo sinisigaw niyo sa amin ni nanay eh! Mamaya'y makikita mo rin sila, Lito. Lola, nariyan na po sila. Teka! Anong klaseng halimaw sila? Sana naman ngayon naniniwala na kayo sa maglola. Ha! Sigurado akong kakampi nila mga halimaw na yon! Ay naku, ewan ko talaga sa'yo, bata ka. Mga lahing manlalayog! Sinasabi ko na nga ba eh! Kilala niyo ang mga aswang na yan! Alam mo ikaw, ang sarap mong ipalapa sa kanila. Tama na yan, Lito. Mabuti pa, pakawalan mo maglola. At sigurado akong hindi ko ito kakayanin mag-isa. Uy, pero tangusin naman eh! Kasapi sila ng mga aswang na yan! Paano kung ipapalapa nila ako sa mga yan? Bilisan mo na, ang dami mo pang satsat eh. Napakarami namang sumalubong sa aming lahi. At ano pa kayo ninyo dito sa aming baryo? At sino ka namang matanda ka? Parang napakatapang mo naman para kausapin ako. Hindi ka ba natatakot sa aking lahi? Isa lang naman ang kinakatakutan ko. Ang latigo ng aking nanay. Palabiro kang matanda ka. Mabuti pa, ibigay mo na sa amin ang aming pakay. Ang binatang yan. Bakit mo naman nais kunin ang binata na taga Maynila na yan? Dahil namarkahan ko na ang binatang yan, kaya sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang mag-aari ko. Mukhang maling baryo ang napuntahan mo, matandang manlalayog. At sino ka naman? Hindi mo na kami kailangan pang makilala, pero hindi mo makukuha ang gusto mong makuha sa baryo. At anong kaya mo gawin para ipagtanggol ang iyong baryo? Ano ba? Pinasan mo na sa pagtalas ng tali sa kamay ko. Kailangan ako ni Lola. Pwede bang tumahimik ka dyan? Ikaw na nga lang nangangailangan ng tulong ko eh! Tari-tari mo pa! At sino ba may kagagawa nito, ha? Hindi ba kayo ng nanay mo? Kung sanang nakinig ka sa akin, edi sana wala tayo sa ganito. Oo na. Pero hindi pa rin ako kumpinsado na talagang wala kayong kinalaman sa nangyayari ngayon. Ewan ko sa'yo. Kapag ako talaga nainis sa'yo, hihilingin ko sa manlalayog na yan na ikaw na lang ang kunin at hindi na ang pinsan mo. Ano ba kayong dalawa? Anak, bilisan niyo na nga siya at nang matulungan niyo niyang babaeng yan at ang lola niya mangkukulam. At talagang wala pa rin pagbabagong magnanay na to. Sarap pala pa sa aswang. O yan. Ayos na. Happy ka na. Halika na anak, hayaan mo na sila makipagsagupaan siya sa matandang aswang na yan. Ano ba ang hinihintay ng dalawa? Kunin ang binatang yan. Humanda ka, Jose. Kailangan natin mapatay ang dalawang manlalayog na yan. Lola, tutulong rin po ako. Ang mas maganda mong gawin ay protektahan mo ang binatang dayo at kami nang bahala rito. Opo, Lola. Poprotektahan ko po ang dayo. Sugurin sila. Huwag nung hayaang haraman nilang pakay natin. Madali!
Habang inaalalayan ko ang nanlalatang si Vincent, ay nakikita ko kung paano suguri ng mga manlalayog si Lola at Lolo Jose. Kung hindi nga lang totoong nasaksihan ko ang laban na ito, ay iisipin kong nasa isang pelikula at comics ako. Kita kong paggagantihan ng mga ito. Minsan pang natumba si Lolo Jose dahil sa hampas ng buhok ng manlalayog. Teka, saan mo dadali ng binatang yan? Iwan mo na ako rito. Magtago ka na. Baka mapahamak ka pa ng dahil sa akin eh. Nangako ako kay Lola na proprotektahan kita, kaya hindi ko pwedeng sundin ang gusto mo. Kaya kong makipaglaban sa mga aswang na yan kung kinakailangan. Sinasabi ko na nga ba, hindi kayo masamang tao ni Lola. Ay ang mayabang na pinsan mo lang naman na nagpapakalat na masama kami at mangkukulam. Hindi mo makukuha ang binatang to. At ano naman kayang gawin ng isang maliit na dalagang kagaya mo? Tingnan mo ang itsura ko. Hindi hamak na mas malakas ako sa'yo. Iwan mo na ako rito. Ako naman ang pakay ng mga yan eh. Hindi maaari. Para mo na rin pinagtawanan na ang pinagmulan ko. Ibigay mo sa akin ang binatang yan kung gusto mo bang mabuhay, dalaga. Hindi! Tanggapin mo to! Anong ginawa mo sa aking napastangan ka? Makikita mo kung sino ang kinalaban mo. Apo! Tumakbo na kayo! Dali! Tanggapin mo to, lapastangan! Apo! Ang sakit! Iwan mo na ako. Magmadali ka na. Iligtas mo na ang sarili mo. Ikaw, kung ako ang dais mo, huwag mo silang saktan at sasama ako sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Alam mo bang kapag kinuha ka nila, gagawin kang kauri at Panginoon ng mga aswang na yan? Matalino kang dalaga. Nahulaan mo kung bakit gusto kong makuha ang binatang yan. Kaya ano pang hinihintay mo? Umalis ka sa daraanan ko. Nagulat na lang ako nang biglang humarang sa amin ni Vincent ang mayabang na si Lito at may dala itong latigo ng buntot pagi. Sige! Subukan mong kunin ang pinsan ko at hindi ka sasantuhin ng latigo ko! At bakit ang daming hadlang para makuha ko ang pag-aari ko? Kahit kailan talaga, wala kang pagkaari sa aming baryo. Kaya ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Napakatapang mo naman, binata. Gaano pa makapangyarihan ang latigo mo na yan, ha? Baka magsisi ka kung bakit hinamon mo ko. Ganito, pag sinabi kong takbo, itulak mo ng mabilis si pinsan. Naintindihan mo? Sa tingin mo, kaya mong talunin ng aswang na yan ang latigo mo lang? Basta, huwag na matigas ang ulo. Ano, game? Ano, binata? Nababahag na ba ang buntot mo at nais mo nang mamatay? Dalhin mo agad si pinsan sa lola mo at kay Tatang Jose para masimulan na nila ang ritual. Para alisin ang minarka ng aswang. Pero paano ka, pinsan? Ayoko mapahamak ka dahil sa akin. Pwede ba mamaya ka na magdrama? At hinihintay na kayo ni Tatang Jose at Lola Salve. Sige, ako nang bahala sa pinsan mo. Nakahanda na ako. Isa, dalawa, tatlo, takbo! Dito, Apo! Bilisan mo! Jose, tulungan mo ang binata sa aswang at sisimulan ko na ang ritual. Ako na bahala kay Lito. Magpadali kayo! Lola, sigurado po ba kayong matatalo ng hambog na yun ng aswang? Oo, Apo. Habang abala sa inyo ang aswang, nilagyan ni Jose ng orasyon ang latigo ng binata. Pero mamaya na tayo mag-usap. Kailangan ko na maisagawa ang ritual. Narito ang tangan kong simbolo at sagisag para mapalaya ka na sa pagpapahirap ng mga aswang. Maraming salamat po, Lola. Sa ngalan ng mga espiritual na puwersa, narito ako para alisin ang markang inilagay ng mga aswang sa binatang ito. Nasaan ang mga alagad ko? Magsilabas kayo! Mahihina pala mga lahi ninyo.
Alam mo ba na napatay na namin ang 2 manlalayog na kauri mo? Ano? Hindi maaari. Makikita ninyo ang bagsik ng ganti ko. Tanggapin mo ang krus na ito bilang simbolo. Krus ng liwanag. Protektahan mo ang binatang ito laban sa masasamang aswang. Hayaan mong palayain na nila at alisin ang paghihirap ng aswang sa binatang ito. Salve, mag-iingat kayo! Nariyan na mga aswang! Apo, huwag mong hayaang makalapit ang aswang sa amin ng binata para matapos ko na ang ritual. Opo, Lola. Ako na pong bahala sa kanya. Mag-iingat ka. Teka, dumurugo ang braso mo. Ayos lang po ako, Lola. Taplis lang po ito. Nariyan na siya. Mag-iingat ka. Ikaw, dalaga. Nasaan ang binatang pag-aari ko? Ilabas mo siya! Ilang beses ba naming sasabihin sa'yo na wala kang pag-aari na kahit ano sa baryong ito? Hindi mo ko mapipigilan, hangal! Hindi ang isang dalaga lamang ang makakatalo sa akin! Ano, dalaga? Natatakot ka na ba? Bakit? Yan lang ba ang kaya mong gawin? Ang tumalon ng malakas? Mukhang ikaw ang mahinang matandang manalayog. Kung ganon, bibigyan kita ng magandang laban, dalaga. Tanggapin mo ang anting-anting na ito bilang sagisag ng aking kapang. Teka, anong ginagawa mo sa pag-aari ko? Lola! Nariyan na siya! At anong nais mo gawin sa pagmamay-ari ko, ha? Kapangyarihan para alisin ang namarka ng aswang sa binatang ito. Oh! Itigil mo na ang tanda! Magbabayad to! Lola! Mama, bakit ka narito? Iligtas mo sarili mo! Tigna! At anong ginagawa mo rito? Magkakilala sila? Teka, magkakilala kayo, ma? Nang aswang na yan? Sinabi ko naman sa'yo na mamartahan na kita dahil talagang ako ang magmamay-ari sa'yo. Mukhang may itinatago ang ina ng dayo. Ito na ang araw na itinakda para bawiin na sa'yo ang pagmamay-ari ko. Matagal na kitang hinahanap, Digna. Itinago mo ang anak ko. Anak? Anak? Ibig sabihin, isa akong aswang? Gulat na gulat kaming lahat nang marinig namin ang sinabing yon ng matandang aswang tungkol sa binatang dayo. Iyak ng iyak at paghingi ng tawad naman ang tanging nagawa ng ina ni Vincent dahil sa paglabas ng katotohanan. Kung ganun pala, ikaw ang tunay kong ina. Pwede ba na hayaan mo na lang sila at huwag nang dumanak pa ang dugo alang-alang sa akin? Pakiusap. Oo naman, aking anak. Basta't sumama ka lang sa ating tahanan, ipararamdam ko sa iyo ang totoong pagmamahal ng ina. Sige, sasama ako sa iyo. Pero sa isang kondisyon, huwag na huwag mo nang sasala kahit pa ang baryong ito at hindi ka na babalik rito. Pinsan, ano ba sinasabi mo? Hindi ka pwedeng sumama sa kanya! Oo nga, iho. Hindi ka man totoong anak ni Digna eh. Mahal na mahal ka namin at hindi na ibang turing namin sa'yo. Lola, anong gagawin natin? Magtiwala ka lang sa binatang dayo, Apo. Alam niya ang kanyang gagawin. Paano mo po nasasabi yan, Lola? May binabalak po ba kayo? Basta, magtiwala ka sa binatang dayo. Halika na, anak. Aalis na tayo. Pinsan! Huwag ka sumama sa kanya! Traitor ka, anak! Jose, buhusan mo ng langis ng lana ang aswang. Madali!
Itinarak ni Vincent ang anting-anting na hawak nito galing kay Lola. Nakita kong unti-unting pagkasunog ng matandang manlalayog habang ako namay inakay si Lola para makatayo. Puno ito ng galos at dumurugo ang kanyang ilong. Natalo na natin ang aswang! Mga mahihinang nilalang palaglahi yan! Mabuti pa, umuwi na tayo at sumasakit na likod ko. Tsaka inaantok na ako. Matanda na talaga tayong dalawa. Kalabaw lang ang tumatanda. Hiyang-hiya ang lahat ng mga taga-baryo sa amin ni Lola dahil sa nakuha naming pang-aalipusta sa mga ito. Hindi naman kami nagtanim ng sama ng loob ni Lola at agad naming ibinigay sa kanila ang kapatawaran dahil kami ay tao lang din naman. Mukhang ang binatang kaaway mo yan. Oo nga po katok pa lang, mayabang na. Uy, hindi ako narito para makipag-away Anong ginagawa mo rito? Hihingi sana ako ng kapatawaran at pasasalamat sa inyong dalawa ni Lola sa pagliligtas niyo sa akin at sa buong baryo. Oh, iho, mabuti naman at magaling ka na. Opo, Lola. Salamat po sa tulong ninyo ni Jessica. Nais ko lang din po sanang isauli yung anting-anting ninyo. Kung hindi po dahil dyan, baka nakuha na ako ng mga aswang na yun Teka, Lola, kung aswang siya, bakit hindi siya nasasaktan sa anting-anting ninyo? Oo nga po, Lola. Dahil may ginagtoong puso ang binatang yan. At kahit anak pa siya ng kung sinong aswang, ay walang masamang aswang ang nananalaytay sa dugo niya. Kaya po pala gano'n na lang siya kabilis mamarkahan ng aswang dahil matagal na pala siyang sinusubaybayan ng mga to. Tama ka, pero mabuti at nawala na ang aswang para wala na tayong aalalahanin pa sa baryo. O siya, sige, maiwan ko na muna kayo. Magpapausok lang ako ng kamangyan. Ilang araw ko na binabalak ito pero hindi matuloy-tuloy. At dahil po yan sa isa dyan, baka kasi pag naamoy sabihin na naman tayo ang mangkukulam. Alam mo ikaw, ipal ka talaga Nagsasorry na nga ako, hindi ba? Mali kami ng nanay ko at malaki ang kasalanan namin sa inyo. Uy, tama na kayong dalawa. Kung hindi ko nga lang gusto itong si Jessica iisipin kong gusto mo rin siya. Ako, pinsan ko, gustuin ko yan. Huwag na lang. Magpapalapa na lang ako sa mga aswang. At anong palagay mo sa akin, ha? Papatulan rin kita. Ang kapal ng mukha mo. Tuluyan nang gumaling si Vincent at bumalik sa Maynila kasama ng kanyang ina. Pero nangako naman ito na bibisita pa rin sa baryo. Habang natuto na kaming tanggapin ng mga taga-baryo ni Lola at hinayaang manirahan dito. Nagtapat rin ng pag-ibig si Lolo Jose kay Lola at tinanggap naman ni Lola si Lolo Jose. At ito na po ang nakakatawang twist sa kwento ko. Kami pong dalawa sa kasalukuyan ang nagkatuluyan ni Lito at may sarili na ring pamilya. Habang si Vincent naman po at ang kanyang pamilya ay naninirahan na sa ibang bansa. Isa lang po ang natutuhan ko sa aking karanasan na ito na ang pagiging mabuti ay hindi nakadepende sa kung ano ang gagawin sa'yo. Sabi nga, ay ang kabutihan ay walang katumbas na kahit ano paman.